Isipin mo ito. Humaharap ka sa isang dambuhalang problema. Tila ba si Goliath mismo ang nakatayo sa iyong harapan? Ngunit sa likod niya, nakahanay pa ang mas malalaking higante, handang lamunin ang iyong pag-asa. Paano ka lalaban? Paano mo malalampasan ang sunod-sunod na pagsubok? Tara, tuklasin natin ang mga nakalimutang kapatid ni Goliath at alamin kung paanong ang kanilang mga anino ay nagdadala ng liwanag at pag-asa sa ating makabagong pakikibaka. Nahumaling ang marami sa kwento ni Goliath at ni David, isang kabataang pastol laban sa isang mandirigmang dambuhala. Subalit madalas na nababaon sa limot ang katotohanang may 4 pang higante sa kani-kanilang karanasan ng kabayanihan at kabiguan. Sila sina Isbi-Benob, Saf, Lahmi at ang misteryosong higanting may 12 daliri sa kamay at sa paa na pawang binanggit sa aklat ni Samuel at mga kronika. Sa unang malas, tila mga pansamantalang tauhang lumitaw lamang upang madagdagan ang bilang ng natalong kaaway. Ngunit kung ating susiping mabuti ang bawat taludtod, makikita nating ang kanilang mga kwento ay salamin ng mga hamong hinaharap nating lahat. Sa bawat higanting tumayo laban sa hukbo ni Israel ay nakatago ang larawan ng takot, pangamba at hadlang sa ating pangarap. Kaya, ngayong sandali, hayaan mong isakay kita sa makina ng panahon ng pananampalataya. Lalakbayin natin ang sinaunang lambak ng mga Filisteo. Maririnig natin ang dagundong ng kanilang sandata at mararamdaman natin ang tibok ng pusong naghahangad ng tagumpay. Hindi lang ito pag-uusapan. Mararanasan mo rin ang kababalaghan ng pananampalatayang kayang magpaluhod sa bawat dambuhalang nakaharang sa iyong bukas. Sino ba si Isbi-Benob? Ayon sa kasulatan, isa siyang anak ng higante, nakasuot ng baluti na tumitimbang ng 300 siklong tanso at may hawak na bagong sibat na kumikislap sa araw. Gaya ng mga problemang bigla na lang sumusulpot, bagong-bago, matalim at tila sadyang ginawa upang wasakin ka, lumitaw si Isbi-Benob sa gitna ng labanan nang si David ay pagod na at halos wala ng lakas lumaban. Ganiyan ang buhay. Dumarating ang pagsubok kung kailan ubos ka na. Subalit huwag kaligtaan na mayroong Abisay, ang matalik na kawal na nagmamahal at umaalalay. Sa ating dangkayon, maaaring si Abisay ay anyo ng isang kaibigan, isang tagapayo, o isang taimtim na panalangin na biglang umuusbong sa gitna ng kagipitan. Ang aral, kahit gaano kasindak si Isbi-Benob, kapag piniling manatili sa pakpak ng pagtutulungan at pananampalataya, guguho ang kanyang yabang sa isang iglap. Hindi kailanman idinisenyo ang laban upang mag-isa mong pasanin. Ang tagumpay ay bunga ng pakikipagkapwa at pakikipag-isa sa Diyos na bumibigkis sa ating lakas. Pagkatapos ni Isbi-Benob, sumulpot naman si Saf, isa pang sugo ng sindak at pananakot. Bawat paghakbang niya sa buhanginan ay parang lindol na umiuga sa tuhod ng kawal. Ngunit huwag nating palampasin ang simpleng detalyeng binanggit sa kronika. Nilabanan siya ni Sibekay na Husatita at nadaig siya. Sino si Sibekay? Isang pangkaraniwang kawal, hindi propeta, hindi hari, walang engranding titulo. Subalit handang itaya ang buhay para sa katuwiran. Sa ating kasalukuyang eksena, maaaring ikaw ang Sibekay. Wala kang maalamat na apelyido. Maaaring simple lang ang hanap buhay mo. Ngunit kapag tumayo ka para sa tama, ginugunaw mo ang higanting Saf na kumakatawan sa kawalan ng saysay, sa pag-aalinlangan at sa nakasanayang pwede na. Ipinapaalala ng tagpong ito na hindi kailangang sumikat bago magtagumpay. Kailangan mo lang tumindig sa sandaling tinatawag ka ng pagkakataon. Kapag ang karaniwang tao ay nagpasyang lumaban para sa di karaniwang prinsipyo, lumilikha siya ng ekstraordinaryong pagbabago. Hindi naglaon, humarap si Lahmi, kapatid mismo ni Goliath. May hawak siyang sibat na waribang punong kahoy, handang itarak ang takot sa puso ng sinumang hahadlang. Subalit sinalubong siya ni Elhan, na anak ni Jair. Muli, hindi hari, hindi pari,
kundi karaniwang bayani ng bayan. Makikita natin dito ang huwarang paulit-ulit na ipinapakita ng Diyos. Kinokonsagra niya ang pangkaraniwan upang gumanap ng hindi pangkaraniwang gampanin. Sa bawat sitwasyong binabalot ka ng takot, alalahanin si Elhanan. Isang tao lang, ngunit nagtagumpay dahil ginawa niyang sandata ang pananampalataya at pagpupunyagi. Anumang lahmi na bumabagabag sa iyong isipan, mapautang karamdaman o sirang relasyon, ay may hangganan kapag isinuko mo sa mapanlikhang pagmamahal ng may kapal. Pinakakahuli, ang higanting may 3 na daliri sa bawat kamay at paa, 24 na daliri ng pananakot, ay sumubok maghasik ng hilakbot. Ipinagmamalaki niya ang sobrang lakas at kakaibang anyo. Ibang klase siya, tila imposibleng talunin. Ngunit si Jonathan, pamangkin ni David, ang humarap at lumupig sa kanya. Mula sa kwentong ito, napagtanto nating may mga pagsubok na hindi na pwedeng harapin ng dating solusyon. Kailangan ng bagong henerasyon, bagong pamamaraan, bagong tapang. At ikaw, kaibigan, ay maaaring maging Jonathan sa panahong ito. Dala mo ang bagong pangarap, bagong sigasig, bagong estratehiya. Huwag kang matakot sa mga higanting may labis-labis na daliri, mga problemang nagmumukhang imposible sa unang tingin. Tandaan mo, kapag ang puso ay nakaugat sa pananalig, ang imposible ay natutunaw gaya ng wax sa init ng araw. Ngunit higit pa sa tagpo ng tabak at sibat, ang kwento ng mga kapatid ni Goliath ay paalala na tuloy-tuloy ang laban. Matapos ang isang tagumpay, may susunod pang pagsubok. Matapos talunin si Goliath, hindi nagtapos ang pakikipagsapalaran ni David. Dumating pa ang mga kapatid na mas handa, mas marahas, at mas nakakikilabot. Ganiyan din ang ating buhay. Pagkatapos ng isang diploma, may bagong hamon sa karera. Pagkatapos gumaling sa isa, may isa pang karamdaman. Pagkatapos maahon ang pamilya, may bigla ang krisis sa ekonomiya. Subalit sa bawat pag-ikot ng gulong ng kapalaran, naroroon ang di matitinag na presensya ng Diyos na nagbibigay ng lakas at karunungan upang makapagpatuloy. Hindi niya ipinangakong walang bagyo. Ang pangako niya ay ligtas na daungan pagkatapos ng unos. Kasabay nito, mapapansin nating ang 4 na higante ay tinalo ng 4 na magkakaibang tao. Hindi ni David lang. Ibig sabihin, may bahagi para sa bawat isa sa atin sa labanang ito. Hindi kailanman para sa iisang bida lamang ang misyon ng paglaya. Sa pamilya, sa lipunan, sa komunidad, may pagkakataong ikaw ang tatawaging tumindig. Kapag nag-ambag ang bawat kamay, nabubuo ang makapangyarihang hukbo ng katotohanan at pag-ibig. Sa negosyo, sa eskwelahan, sa simbahan, anumang larangan, may kanya-kanyang isbibenob, saf, lahmi, at higanting may 12 daliri. Kaya huwag kang matakot kung tila hindi mo kilala ang buong Biblia o kung pakiramdam mo'y hindi ka ganoon katalino. Ang kailangan lang ay pusong handang magtiwala, taingang marunong makinig, at kamay na laging handang umalalay. Sa wakas, ang tanong ay ito: anong uri ng higante ang nakaharang sa iyo ngayon? Problema sa pinansyal, sugatang puso, pagkalugi ng negosyo, o marahil higanting internal, takot, pagkakaila sa sarili, pagkakasala. Alalahanin mong walang higanting kayang tumayo sa harap ng isang pusong buong buo, ang pananalig sa Diyos na may likha. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging totoo. Tapat na umamin na kailangan mo siya. Tapat na magbuklod sa mga taong nais kang tulungan. At tapat na maniwalang hindi kailanman titigil ang liwanag ng pag-asa hanggat patuloy kang lumalakad. Kung napapagod ka na, magpahinga sandali. Ngunit huwag susuko. Sa oras na sumuko ka, doon lang tunay na mananalo ang higante. Kaya, labanan mo sa panalangin, sa tamang gawa, sa pang-araw-araw na pagpili ng kabutihan, at makikita mong naguumpugan ang mga dambuhala, nagkukrus ang kanilang mga espada, at nauuwi ang lahat sa sigaw ng tagumpay. Ang Diyos ay tapat. Sariwain natin ang landas na ating tinahak
Sa unang yugto, nasilip natin ang 4 na dambuhalang kapatid ni Goliath at kung paanong ang bawat isa'y sagisag ng mga pagsubok na humaharang sa ating pangarap. Ngayon, sa ikalawang yugto, hahayaan nating lumalim pa ang ugat ng kwento mula sa pag-uugat sa sinaunang lambak ng mga Filisteo hanggang sa pagtingkad ng aral na sumisibol sa puso ng makabagong tao. Habang binubuo mo ang tanikala ng iyong sariling tagumpay, tandaan mong ang bawat pangungusap dito ay alay upang ipakilala sa iyo ang lihim na lakas na kayang magpaguho ng pinakamataas na pader ng pangamba. Kapag sumilay ang anino ng dambuhala, hindi lamang panlabas na lakas ang sinusukat kundi pati lihim na pintig ng damdamin. Sa tuwing isinasara mo ang iyong mga mata tuwing gabi, baka may higanting sumisilip mula sa gilid ng alaala. Mga sandaling pinagtaksilan ka, mga pagkakamaling paulit-ulit mong sinusumbatan ang sarili. Sa sinaunang larangan, ang tanikala ng takot ay ikinukubli sa kalasag at sibat. Sa ating panahon, nakatago ito sa inggit, pagmamataas, at ingay ng lipunang nagdidikta ng huwad na tagumpay. Subalit gaya ng itinuro ng kwento, hindi mahalaga kung gaano kalaki ng yabang ng higante. Mas mahalaga kung gaano katatag ang iyong tindig kapag umaasa ka sa may kapal. Matapos mapatay ni David si Goliath, sumiklab ang kilusan ng mga pangkaraniwan. Ang mga pastol na dating walang pangalan ay nanindigan. Ang mga kawal na dati tahimik ay umambag ng lakas. Ito ang kapangyarihan ng tagumpay. Nakakahawa ang sigaw ng pag-asa. Ngunit kasabay ng sigaw ay ang tugon ng kalaban. Lalong magpupumiglas ang takot, lalong tatalas ang sibat ng pagdududa. Kung minsan, tila bang nawawala ang ningning ng unang tagumpay at unti-unting sumasapit ang pagod. Dito pumapasok ang aral ni Isbibenob, ang masakit na pag-atake na dumarating kapag ubos na ubos ka. Kung nakararanas ka ng kabiguan sa sandaling akala mo'y tapos na ang laban, huwag mong kalilimutan na si Abisai, larawan ng kaibigan, kapatiran, at panalangin nagmimistulang baluti, ay laging ipinadadala ng Diyos sa tamang oras. Ang kabayanihan ay nagiging ganap kapag kinikilala mong hindi ka nag-iisang mandirigma. Higit pa sa tulong, hinihingi ng kwento ang pagkilalang malalim sa sarili. Tulad ni David na tinanggap ang pangangalaga ni Abisai, kailangan nating palawakin ang loob upang tumanggap ng kalinga. Maraming tao ang bumabagsak hindi dahil kulang sa lakas, kundi dahil nahihiya o nagdaramot tanggapin ang suporta. Sa ikalawang hakbang ng ating paglalakbay, pagnilayan nating ang tunay na katapangan ay ang kakayahang aminin ang sariling kahinaan, sapagkat doon pumapasok ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Sa bahay, sa trabaho, o sa anumang hamon, kung marunong kang magpasalamat at magbukas ng pinto para sa tulong, pinapalakas mo hindi lang ang sarili, kundi pati buong pamayanan. Lumipat tayo kay Saf, sugo ng pang-araw-araw na pagod na bumubura sa ating sigla. Kapag paulit-ulit ang pangyayari, kapag tila larong paulit-ulit ang pagkatalo, sumisilip si Saf at humihikbi ang puso. Hanggang kailan ako ganito? Narito ang papel ni Sibekay, isang karaniwang kawal na tumalim ang lakas dahil hinubog ng mahabang panahon ng katahimikan. Hindi siya sumikat sa simula, ngunit nang kailanganin, nagningas ang kanyang giting. Ganyan ang kabutihang linang ng disiplina. Sa tuwing pinipili mong mag-aral kahit antok na, mag-ipon kahit maliit ang kita, magpakumbaba kahit nasasaktan ka, hinahasa mo ang espada ng loob upang sa araw ng malaking laban, kaya mong harapin si Saf ng may tindig at tapang. Minsan, ang pinakamabigat na kalaban ay hindi lumilikha ng ingay. Tahimik siyang nagpapahirap, tila alulong na dahan-dahang humihigop ng alab ng damdamin. Para talunin si Saf ng kawalang gana, kailangan mo ng matiyagang pagkapit sa maliliit na gawain. Maikling panalangin tuwing umaga, maliit na hakbang sa pag-iensayo ng katawan, sandaling pakikipag-usap sa mahal sa buhay. Ang pinakamalaking pader ay nababasag sa patuloy na paghampas ng mga simpleng alon. Samantala, ang anino ni Lahmi, kapatid ni Goliath,
ay sagisag ng mga siklong paulit-ulit na yumyurak sa magkakapatid, mag-anak o magkakaibigan. Baka may lahing nakasanayan tulad ng pag-iwas sa hamon, pag-asa sa sugal, o hindi mapigilang galit. Si Elhanan na bumigo kay Lahmi ay testamento na ang isang tao lang ay kayang putulin ang kadena ng nakalipas. Kapag may nagpasyang baguhin ang kwento ng pamilya, tumigil sa bisyo, magsimulang magtipid o magbigay ng walang kapalit, dumadagundong ang langit at natitinag ang salinlahi. Kung nararamdaman mong inuulit mo ang karanasan ng mga nauna, pagkabigo, pagkabaon sa utang, o pang-aabuso, maalala mo si Elhanan. Maaaring ikaw mismo ang hinihintay na maglagay ng tuldok sa maling kwento at magbukas ng bagong kabanata ng biyaya. Patuloy ang kwento. Dumating ang higanting may tig-anim na daliri sa kamay at paa, larawan ng komplikadong suliraning, tila walang hangganan. 24 na daliri, 24 na direksyon ng pananakot. Sa makabagong panahon, ganito ang krisis na sabay-sabay. Matinding trapiko, kahirapan, maling impormasyon at personal na depresyon. Nakapipinsala, nakalilito. Subalit lumitaw si Jonathan, kabataang pamangkin ni David. Makabagong dugo, sariwang pananaw. Sa bawat krisis na komplikado, kailangan ng bagong anggulo, bagong lakas. Kung isa kang kabataan o baguhan sa larangan, huwag mong maliitin ang iyong boses. Ang kasaysayan ay paulit-ulit na naging tahanan ng kabataang handang magtanong, pwede bang iba naman? Sa puntong ito, hugutin natin ang lihim ng katatagan, ang tatag na pinanday ng marubdob na pananampalataya. Hindi ito takas sa problema, kundi lakas na sumisibol habang hinaharap mo ang unos. Tulad ng punong naguugat ng mas malalim tuwing binabayo ng bagyo, ang kaluluwa na nagdurusa ay lalo pang sumusumpong sa bukal ng biyaya. Kaya nang mapatay ang 4 na dambuhala, naipakita ng hukbo ni Israel na ang tagumpay ay hindi bunga ng isang araw na swerte, kundi resulta ng maraming gabi ng pag-iyak, panalangin at pagsisikap. Mahalagang maunawaan na ang bawat tagumpay ay may kasunod na tungkulin. Ang buhay ay parang makaapoy na sulo. Hindi dapat nananatili sa iyo lang ang ningas. Kailangan mo itong ipasa. Matapos mapatay ang mga higante, kinailangan ni David na sanayin ang mga bagong mandirigma. Itayo ang mas matibay na pamahalaan at ihanda ang susunod na salinlahi. Ganyan din tayo. Pagkatapos makaligtas sa utang, tulungan ang kapatid na makaahon. Pagkatapos gumaling sa karamdaman, ibahagi ang pag-asa sa iba. Ang kabutihan na hindi ipinapasa ay kusang namamatay. Hindi nagbabago ang sandata, panalangin na tapat, pagbasa ng salita, at pagsasabuhay ng kabutihan. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, nilalansi mo ang kaaway at binubuo mo ang mog ng tapang. Maraming tao ang humihinto sa unang hakbang, nagdarasal pero hindi kumikilos, o kumikilos pero walang ugnayan sa may kapal. Ang tunay na tagumpay ay kombinasyon, panalangin upang malinaw ang direksyon, at kilos upang makita ang bunga. Huwag kaliligtaan ang pinakamahirap labanan, ang dambuhala sa loob. Papaano mo tatalunin ang takot na walang hugis, ang pagkakasala na paulit-ulit sumisiksik sa alaala? Ang sagot ay pagpapatawad sa sarili at sa iba. Sa tuwing bumabalik ang bigat ng pagkakamali, isipin mo si David na, sa kabila ng maraming lamat, ay patuloy na inibig ng Diyos. Hindi niya hinahanap ang perpektong mandirigma. Hinahanap niya ang pusong handang magbalik at magbago. Upang maging konkreto, subukan mong magsulat tuwing gabi. Ilista ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo at 1 bagay na nais mong ayusin kinabukasan. Gawing ugali ang pag-amin ng kahinaan at paghingi ng tulong. Kung may lakas kang magsabi ng, tulungan mo ako, mas titibay ka kaysa sa taong nagbabalat kayon ng lakas. Ang mapaghangad na puso ay nagiging matapang sa pag-amin. Sa lawak ng ating kapaligiran, nananawagan ang kwento ng mga kapatid ni Goliath,
na kumilos tayo ng magkakasama. Hindi mo kailangang sumigaw ng malakas para marinig. Kailangan mong makinig, umunawa at tumugon. Kapag pinagsama ang maliit na lakas ng bawat isa, lumilikha tayo ng dambuhalang kabutihang kayang sumupil sa puot, gutom at pagkakawatak-watak. Iukit mo sa isip, ang tagumpay ay hindi rurok kundi tulay. Hindi tapos ang gantimpala kundi paanyaya sa panibagong gawain. Kapag natikman mo ang gantimpala ng pagtatagumpay laban sa isang dambuhala, huwag kang maupo sa upuang ginto. Tumayo ka at tulungan ang susunod na naghahangad manalo. Iyon ang dakilang sikreto ng walang katapusang ligaya, ang pagbabahagi ng apoy na nagliliwanag sa iyo. Ngayong napag-aralan natin ang mas malalalim na hibla ng kwento, oras ng ibaling ang tanong sa iyo. Sinong karakter ka ngayon? Baka ikaw si Abisay, tagapagtanggol sa kaibigang pagod. Baka si Sibekay, bayani ng araw-araw na sipag. Baka si Elhanan, tagaputol ng masamang kasaysayan. O baka si Jonathan, tagapaghatid ng bagong bukas. Ano man ang iyong papel, tandaan mong ang kwento ay hindi matatapos hanggat hindi mo ginagampanan ang talento at bukasyon na inukit sa iyong espiritu. Bilang huling paalala, bago tayo tumawid sa ikatlong yugto, mag-ukol tayo ng tahimik na sandali. Isaray mo ang iyong mga mata. Alalahanin ang pinakamalaking higanting kinakaharap mo ngayong taon. Pangamba sa kinabukasan, karamdaman, relasyon, o anumang pasaning mabigat. Habang dinadala mo sa isip ang dambuhalang iyon, isipin mo ring nakatayo sa iyong tabi sina Abisay, Sibekay, Elhanan at Jonathan. Mga patunay na hindi ka kailanman nag-iisa. Damhin mo ang diwa ng mga himig ng sinaunang hukbo, ang kumpas ng pakpak ng mga serapin, at ang bulong ng Diyos. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Kaibigan, dumarating ang gabi, ngunit sumisikat din ang bukang liwayway. Sa bawat higanting bumagsak, may umuusbong na panibagong sigla. Kumapit ka sa pag-asa, sapagkat ang liwanag ay hindi kailanman talo ng kadiliman. Paghandaan mo ang pagpapatuloy ng ating paglalakbay. Sa ikatlong yugto, sasalubungin natin ang mga bukal ng pagninilay kung saan ang bawat patak ng karanasan ay nagiging ilog ng tunay na pagbabago. Sa pagpapatuloy ng ating masusing paglalakbay sa kwento ng mga nakalilimutang higante, hayaan mong simulan ko ang ikatlong yugto sa isang tahimik subalit masidhing panawagan. Pumikit ka muna at damhin ang pintig ng iyong puso. Bawat tibok na iyong naririnig ay katunog ng mga yabag ng hukbong minsang humarap kay Goliath. Bawat hiningang binibitawan mo ay tila ulos ng hangin na tumatama sa baluti ng isang mandirigmang naghahanda sa susunod na sagupaan. At habang pinakikinggan mo ang sayaw na ito ng buhay, unti-unti mong mauunawaan na ang pinakamalaking labanan ay hindi nagaganap sa malawak na kapatagan, kundi sa makitid na espasyo sa loob ng dibdib, sa pagitan ng pangamba at pag-asa, sa pagitan ng pagdududa at pananalig, sa pagitan ng mundo kung saan madali ang sumuko at ng kaharian kung saan tunay na malaya ang espiritu. Tulad ng apoy na lalong naglalagablab kapag hinipan ng malakas na hangin, ganoon din ang ating determinasyon. Kailangan itong sapitin ng hampas ng hamon upang lalo itong magniningning. Hindi lihim na matapos mapatay ni David si Goliath. Unti-unting nagbangon ang mas marami pang higanting tila, baga hinugot mula sa telon ng takot upang subukin ang tatag ng bayan. Ngunit dito natin nakikita ang mahiwagang batas ng paglago. Sa bawat higanting nabubuwal, umiigting ang tapang ng susunod na mandirigmang tatayo. Kaya ang kabayanihan ay hindi pamanan ng iisang tao lamang. Ito ay pamalit-palit na sulok na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon, mula puso hanggang puso. Kung iisiping mabuti, hindi ka ba nahahalinhan ng pagkamangha na mismong sa paglipas ng panahon ay lalong tumitibay ang paninindigan ng bayan, parang punong palay na yumuyuko tuwing may unos? Oo, napapahapay. Ngunit hindi kailanman nagigiba,
sapagkat mas malalim pa ang nakabaong ugat kaysa sa nakikitang tangkay. Sa araw-araw na pagharap mo sa sariling lambak ng problema, marahil nararanasan mong sumulpot si isbibenob ng pagkakautang o karamdaman. Sumisiklab si Saf ng pag-aalinlangan, umuusbong si Lami ng nakaugat na bisyo, o biglang tumatayo ang higanting may tig-anim na daliri sa paa at kamay. Ang sobrang komplikadong krisis na tila walang solusyon. Kapag naguunahan silang lahat, parang kakapusin ka ng hininga. Tila ba wala kang mapagpahingahan sapagkat ang mismong bakod na dapat sana'y kuta mo ay siyang bumibiyak sa iyong laylayan. Gayunman, tandaan mo ang lihim ng mga bayani. Ang tunay na mandirigma ay hindi kinakailangang sumigaw upang maipakita ang tapang. Madalas, ang higit na nagwawagi ay yaong natutong manahimik, magnilay at magdasal sa pinakahindi inaasahang sandali. Sa gitna ng ingay ng mundo, may puwang na sadyang inilalaan ng may kapal upang maging pugad ng iyong pag-asa, isang munting silid sa loob ng puso kung saan ka maaaring humikbi, huminga at humugot ng panibagong lakas. Ngayong naaninaw na natin ang kanlungan ng pananahimik, pag-usapan naman natin ang alaala ng bawat pagkatalo, sapagkat kung minsan mas nagiging mabangis ang higante hindi dahil sa laki nito, kundi dahil paulit-ulit na itong nagtagumpay sa iyo sa nakaraan. Ang alaala ng dating pagkadapa ay parang kalawang na unti-unting lumalamon sa tibay ng bakal. Kapag hinayaan mong manatili, lulupigin ka nito kahit wala kang kalaban. Subalit tingnan mo si David. Noong humarap siya kay Goliath, inalala niya hindi ang suntok ng kabiguan, kundi ang tagumpay ng atakihin ng leon at oso, ang kanyang kawan, at kanyang napalayas ang mga ito. Ibig sabihin, may kapangyarihang nakapaloob sa pagsariwa sa kabutihan kapag binalikan mo ang nakaraan, hindi upang magdalamhati, kundi upang magpasalamat. Unti-unti mong minamapa ang daang patungo sa panibagong bisig ng tagumpay. Ang pasasalamat ay tila ilaw na kapag ngayoy nagniningas sa puso, nagbubukas ng pinto tungo sa higit pang biyaya. Hindi maikakailang may mga gabi kung kailan ang pananahimik ay nagiging kulungan. Ang katahimikan ay nagiging bakal. Naroon ka sa tabi ng kama, gising ang isip, humihiyaw ang damdamin sa tanong na, paano kung hindi ko kayanin? Sa gayong sandali, isaisip mo ang larawan ni Abisai. Hindi lamang siya tala ng kasaysayan kundi banal na paalala na laging may kamay na iniunat sa iyo. Maaaring ito'y anyo ng kaibigang kumakatok sa pintuan, mensahe ng kapatid na nag-aalok ng dasal, o tila mahiyain ngunit tapat na tapik sa balikat mula sa isang katrabaho. Upang madama ang tulong, kailangang buksan mo ang pinto ng pag-amin. Pagsapit ng bukang liwayway, kapag handa ka ng maglabas ng hinaing, mararamdaman mo ang dumadaloy na pag-asa at magugulat kang ang dating higanting nakapanlulumong tingnan ay napapaatras sa isang kisap mata lamang. Sa abot tanaw ng pang-araw-araw na gawain, sumisibol si Saf. Ang sagisag ng nakakaubos siglang paulit-ulit na hirap, tambak na trabaho, lalong pagtaas ng bilihin, tawag ng obligasyon, at tila walang katapusang pagkukumpara ng sarili sa iba. Pinapatid ni Saf ang sigasig sa pamamagitan ng unti-unting pagkapagod, parang patak ng tubig na paulit-ulit bumabaon sa bato hanggang humukay ng malalim na uka. Upang harapin ito, kailangan mo ang disiplina ni si Bekay, yaong hindi maingay ngunit matiyaga. Sikaping kumilos kahit maliit. Patayin ang ilaw kung hindi ginagamit, itabi ang barya para sa munting ipon, maglaan ng 10 minutong pag-ehehersisyo, humanap ng oras na makinig sa katahimikan. Ang maliliit na hakbang na ito ay parang punla ng punong mangga na una mong dinidilig. Hindi mo agad makikita ang bunga, ngunit habang lumilipas ang panahon, yayabong ito at magbibigay ng lilim sa maraming kaluluwa, kabilang na ang sayo. Kung dumarating ang panahong pakiramdam mo'y paulit-ulit ang kasaysayan ng kabiguan sa inyong angkan, bali-balita ng hiwalayan, bisyo o pagkakautang,
Huwag mong kaligtaang maaaring ikaw ang ilhanan na hinirang upang putulin ang tanikala. Ang kapatid ni Goliath na si Lahmi ay bumagsak sa kamay ng isang mandirigmang walang titulong kasing laki ni David. Ngunit bitbit ang apoy ng paghahangad na baguhin ang kinabukasan. Ang lihim niya, malinaw na paninindigan at taos-pusong pananalig. Kung ikaw ang unang magkakaroon ng lakas ng loob upang magsabing, hindi na uulit ito sa aming pamilya, magugulat ka sa tulong na ipagkakaloob ng langit. Lilitaw ang mga kakamping dati hindi mo nakikita at dahan-dahang magbabago ang tono ng salaysay ng inyong sambahayan. Ang pag-asa ay tulad ng hamog sa umaga. Hindi mo maririnig ang pagdating. Ngunit pagmulat ng mga mata, mo'y basa na ang dahon, sumisining na ang araw, at humihinga ka na ng sariwang hangin. Samantala, ang higanting may tig-anim na daliri sa kamay at paa ay kumakatawan sa pinagsama-samang gulo. Krisis sa kalusugan, kaguluhan sa lipunan, kalituhan sa kaisipan, at panggigipit sa ekonomiya. Lahat sabay-sabay. Sa unang tingin, parang imposibleng lampasan. Subalit tandaan na si Jonathan, kabataang pamangkin ni David, ang humarap at nagwagi. Ibig sabihin, kapag may suliraning sadyang lampas sa dati mong karanasan, huwag kang mag-atubiling tumanggap ng sariwang ideya at bagong pamamaraan. Pakinggan mo ang nakababatang henerasyon. Pag-aralan mo ang makaagham na kaalaman. Pagyamanin mo ang teknolohiyang magagamit sa ikabubuti. Ang katapatan sa lumang pananampalataya ay hindi nangangahulugang pagbubulag-bulagan sa makabagong karunungan. Sa halip, ito'y katumbas ng matabang lupang tumatanggap ng bagong binhi upang mamunga ng masagana. Hindi maikakaila na sa landas ng pag-unlad ay may mga pagkakataong maiipit ka sa pagitan ng pangangailangan at kakayahan. Naroon ang pila ng bayarin na kasabay ng limitadong kita. Naroon ang pangarap na makatapos ngunit kasabay ng tungkuling mag-aruga. Kapag bumibigat ang balikat at nararamdaman mong sasabog na ang dibdib, itabi mo sandali ang espada at itaas ang dalawang kamay sa panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang pagtawag ng tulong. Ito'y pag-ayon sa ritmo ng langit na laging may panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-aani. Sa bawat hinga mo, ipaalala sa sariling hindi ikaw ang tagapagligtas ng mundo. Ikaw ay kasangkapan lamang ng dakilang manlilikhang kayang magsabing magkaroon at ang dilim ay nagiging liwanag. Ngunit ang panalangin na walang gawa ay tila palayok na walang laman. Maganda sa tingin, ngunit hindi makabubusog. Kaya kasunod ng pag-ayon sa kalooban ng may kapal, humakbang ka. Kung may nangangailangan ng pagkain, mag-ambag ka kahit kaunti. Kung may batang gustong mag-aral, ibahagi mo ang aklat na nasa estante lamang. Kung may magulang na matagal nang hindi nakasisilay ng nangiti, maglaan ka ng oras upang kausapin sila. Ang kabutihang paulit-ulit ay tila patak ng ulan na dumarami hanggang maging bukal. At ang bukal ay lumalawak hanggang maging batis na bumubuhay sa tuyong lupa. Sa kalaunan, makikita mo. Ang dambuhalang akala mo'y bato ng kamalasan ay unti-unting kinakalawang sa harap ng di napapagod na agos ng kabutihan. Huwag mong kaligtaan ang katawan sapagkat ito ang sisidlan ng iyong misyon. Kung hinahayaan mong manghina ito, mahirap sumulong. Bigyan mo ng sapat na tulog ang sarili, kumain ng tama, maglanghap ng sariwang hangin, tumawa ng malakas sa piling ng mga mahal mo. Sa ganitong paraan, pinatutunayan mong nagpapahalaga ka sa regalong buhay na ipinagkaloob sa iyo. Tandaan na maging si David ay musikerong nagpapahingalay ng isip sa tugtog ng alpa. Maging si Jesus ay umaahon sa bundok upang manalangin at huminga ng malinis na hangin. Ang pagpapahinga ay hindi katamaran. Ito'y matalinong paghahasa ng tabak bago tumungo sa susunod na laban. Habang dumarami ang taong nagkakapit-bisig, unti-unti ring bumubuo ng koro ng pag-asa ang bawat isa. Mula sa bulsa ng mahihirap hanggang sa bulwagan ng mayayaman, maaaring magsindi ng kandila ang sinuman upang maliwanagan ang daraanan ng iba.
Kahit ang pinakamaliit na ilaw ay may kabuluhan sa loob ng madilim na kuweba, kaya huwag mong ipagkait ang iyong liwanag dahil sa takot na maliit at walang kwenta. Ang ilaw ay ilaw. Anumang laki niyan ay may kapangyarihang basagin ng dilim. Sa puntong ito, mapapansin mong nagbabago na ang hugis ng higante mula sa nakakatakot na halimaw tungo sa mas malinaw na pagsubok na may kalakip na pangako. Kapag nakikita mo na ang pangako sa likod ng pagsubok, humihina ang sumisikdong takot at napapalitan ng marubdob na pagnanasa na matuto. Nagtatanong ka na, anong aral ang dala nito? Paano ako lalago dahil dito? Kapag ganoon na ang tanong mo, alam mong nagbabago ang kwento. Mula sa trahedya tungo sa epiko ng tagumpay. Sa wakas, bumabalik tayo sa pinakamahalagang aral. Ang tunay na kalaban ay hindi laman at dugo, kundi ang anumang pumipigil sa iyo na ibigin ang Diyos at ang kapwa ng buong puso. Kapag ito'y naunawaan mo, lahat ng higante, kasama na ang nakaraan, kinabukasan at kasalukuyan, ay bumabagsak sa harap ng walang hanggang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon, ito'y lakas, disiplina at pasya. Kapag pinili mong umibig, pinipili mong magpatawad, magtiwala at magtaya. Kapag pinili mong umibig, pinipili mong bumangon tuwing ika'y nadadapa. Kapag pinili mong umibig, pinipili mong yakapin ang hindi tiyak. Sapagkat alam mong nasa lilim ka ng mapagkalingang palad ng may kapal. Marahil hindi mo pa sukat natutupad ang lahat ng pangarap. Ngunit naniniwala akong nararamdaman mo nang bumibilis ang tibok ng pag-asa sa dibdib mo. Ang bawat galaw mo mula rito ay mahalagang tinta sa pergamino ng sariling kasaysayan. Huwag kang matakot magsulat, huwag kang matakot magkamali, huwag kang matakot mag-edit, sapagkat ang pinakadakilang obra maestra ay dumaraan muna sa magulong burador bago maging kabigha-bighaning tula. Sa susunod na yugto, tutuklasin natin ang mas malawak na kaharian ng paglilingkod, kung paano ang dating gigil sa sariling tagumpay ay nagiging alab ng pagtulong sa iba. Hanggang doon, pairalin mo ang pananalig, taglayin mo ang pag-asa, at patuloy kang mag-apoy sa pag-ibig. Sapagkat sa huli, ang kapalaran ng lahat ng higante ay yumuko sa harap ng isang pusong naglalagablab para sa katotohanan at kabutihan. Lumalawak ang liwanag na dati-rati nagmumula lamang sa isang maliit na sulok ng katapangan. Ngayoy nagiging maalab na siga na naglalagos sa makapal na ulap ng kawalang pag-asa. Mula sa pagkapanalo laban sa mga kapatid ni Goliath, tumitindig ngayon ang sambayanan upang unawain na ang pinakamatinding hamon ay hindi na lamang ang pagharap sa dambuhala, kundi ang pagbuo ng lipunang may matatag na puso, busilak na budhi at mapagkalingang bisig. Sapagkat ano ang saysay ng individual na tagumpay kung ang karatig na tahanan ay naghihikahos? Ano ang kabuluhan ng sariling kuta kung ang malalayong baryo ay ginugupo pa rin ng takot at pangangailangan? Kaya't sa bahaging ito, ibinubukas natin ang tanong, paano natin maisasalin ang sigaw ng tagumpay tungo sa awit ng bukluran at pag-ibig na sasaklaw sa buong sambayanan? Unang hakbang, pagkilatis sa ating motibo. Matapos gumapi ng dambuhalang problema, madaling mahulog sa patibong ng kapalaluan. Ang pakiramdam na tayo'y higit na magaling, kaya nararapat purihin at pagsilbihan. Ngunit alalahanin si David na kahit taglay ang gintong korona, ay nagpakatatag sa mapagpakumbabang paghahari. Inuuna niya ang pagtatanong sa may kapal. Bago gumawa ng pasya, ginugol ang yaman hindi para palawakin lang ang sarili niyang palasyo, kundi para itatag ang panibagong sentro ng pananampalataya. Ang ganitong uri ng pamumuno ang ating kailangan. Isang pusong marunong yumuko upang makasabay ang lahat sa pagbangon. Kung ang ambisyon mong natupad ay nagbubunga ng paglayo mo sa kapwa, bumabalik ka lamang sa dating anyo ni Goliath. Dambuhalang katawan na mabigat at mabagsik, subalit bulag sa luha ng mga dukha. Ikalawang hakbang, pagbibigay layag sa kapangyarihan ng kwento. Ang salaysay ng pagkapanalo laban sa higante ay hindi dapat ikubli sa loob ng nakasarang 4 na sulok ng sariling alaala.
Ito'y nararapat isalaysay, ikanta, isadula, ipinta, upang ang mga taingang uhaw sa pag-asa ay mapawi ang pangungulila. Tandaan nating ang lipunan ay naguugat hindi lamang sa batas at istruktura. Higit itong tumatatag sa kolektibong alaala ng kabutihan. Kapag ang isang bata sa liblib na nayon ay nakapakinig ng kwento ng iyong pakikipagsikap, nagbubukas ang kaniyang paningin sa posibilidad na siya man ay maaaring maging bayani sa sarili niyang hamon. Kapag ang isang magulang na nakakadena sa kapabayaan ay narinig na may pamilyang nagbago ang landas at umunlad sapagkat nagtulungan, magsisindi sa kaniyang dibdib ang pagnanasang wakasan ang siklo ng kahirapan. Sa gayon, ang simpleng pagsasalita ng magandang balita ay nagiging binhi ng panlipunang pagbabago. Ikatlong hakbang, pagtatanim ng kultura ng pagkalinga. Sa sandaling nang ibabaw ang kapangyarihan ng pagkakaisa laban sa mga higante, dapat agad tayo nga magtanim ng mga ugaling magtitiyak na hindi na muling magsusulputan ang dambuhalang kabuktutan. Kabilang dito ang sapilitang pagkalinga sa pinakamahina. Ang bata, matanda, may kapansanan, at yaong biktima ng likas na sakuna. Dalhin natin sa puso ang aral ni Abisai. Hindi naging tanyag ang kaniyang pangalan gaya ni David, ngunit dahil sa kaniyang pagtindig sa tabi ng matagumpay na hari, nailigtas niya ang buhay ng pinuno at ng buong hukbo. Sa makabagong anyo, maaring ito ang doktor na naglilingkod sa baryo na walang ospital, ang guro na nagbubuhos ng kaalaman sa mga batang walang kakayahang magbayad, o ang magsasakang naghahati ng ani sa kapuspalad na kapitbahay. Walang maliit na tulong kapag ibinuhos ng may bukal na pagmamahal. Bawat patak ay hiblang hinahabi upang maging makapal na damit ng pagkakaisa. Ikaapat na hakbang, pagtitiyak na ang batas ay kalasag ng katarungan, hindi sibat ng pang-aapi. Matapos ang tagisan ni na David at Goliath, kinailangan ng Israel na ayusin ang patakaran sa buwis, pagtalaga sa hukbo, at pagkakaloob ng lupa sa mga walang ari-arian. Ganoon din tayo ngayon. Kung nais nating masaid ang rehimeng higante ng pang-aabuso, dapat ay pairalin ang sistemang pantay-pantay sa pagkakataon. Hindi sapat na may batas na nakasulat. Kailangang ipatupad ito ng buong linaw at tapat. Ibig sabihin, bawat komunidad ay kailangang mag-ukit ng malinaw na proseso kung paano maririnig ang hinaing ng karaniwang mamamayan, paano mapapanagot ang lumalabag, at paano mabibigyang gantimpala ang tapat na paglilingkod. Ang katarungan ay parang hangin. Dapat malayang dumaloy sa bawat sulok upang mapawi ang alinsangan ng hinagpis. Ikalima, at itinuturing kong kaluluwa ng lahat, ang pananatiling nakaugat sa pananampalataya. Maaaring magtayo tayo ng tulay, paaralan, daan, at ospital. Ngunit kung maliligaw ang diwa, muling sisibol ang bagong anyo ng higante. Kaya't sa bawat pagpupulong, pagdiriwang, at pasya, ibalik natin sa sentro ang espiritual na ugnayan. Hindi nangangahulugang kailangang pawang sermon ang usapan. Sapat nang igalang ang halaga ng tahimik na pananalangin, pagninilay, at pagpapahinga upang tagpuin ang boses ng budhi. Tandaan na ang dibdib na puno ng ingay ay madaling matukso sa maling kapangyarihan. Ang pusong may katahimikan ang kayang magpasya ng maliwanag at patas. Ngayong nailatag na natin ang 5 haligi ng pag-unlad, silipin natin kung paano ito isinasabuhay sa konkretong gawa. Narito ang aninag ng iilang bayaning maaaring kamukha mo o kamukha ng mga taong minamahal mo. Una, si Luningning, isang simpleng ina sa baybaying malimit bahain. Matapos makatanggap ng kaunting puhunan mula sa kooperatiba sa kanilang baryo, nagtanim siya ng mga gulay sa mataas na platong lupa upang hindi masira tuwing aagos ang tubig. Sa una, kakaunti lang ang ani, ngunit sa loob ng 2 taon, natutong gumamit ng kompostong galing sa mga balat ng prutas at gulay, natutong gumawa ng palitada mula sa pinaghalong lupa at mga pinagtirang saku, at nakalikha ng mumunting hardin na nagbibigay buhay sa komunidad. Nang banggitin namin ang kwento ni David
at ng 4 na higante, napangiti siya. Kapag may lambak ng baha, iyon ang higante ko. Ngunit kapag nagtatanim ako, nagiging sibat ang aking pag-asa. Sa tuwing nakikita ng kaniyang mga kapitbahay na kahit may hirap, may tumutubong okra at talong, nagkakaroon sila ng lakas ng loob na sundan ang halimbawa. Ngayon, halos kalahati ng kabahayan sa lugar nila ay mayroon ng ganitong uri ng matataas na paso at unti-unting nababawasan ng gutom tuwing dumarating ang unos. Ikalawa, si Galicano, dating kabataan na sumuko sa bisyo at karahasan. Lumaki siyang walang gabay ng magulang, kaya noong unang panahon, lagi siyang laman ng kulungan. Ngunit may linggong dinalaw sila ng mga voluntaryong magtuturo ng pag-ukit ng kahoy. Doon niya natuklasan, sa simpleng pagtatabas ng tabla, ang tunog ng kapayapaan. 6 na buwang sunod-sunod, tinalo niya ang dambuhalang lahmi sa pamamagitan ng pagpili araw-araw na umiwas sa lumang barkada at unahin ang matutong mag-ukit. Ngayon, gumagawa siya ng mga estilong florera, arko para sa kasal, at larawang in-export sa karatig lalawigan. Sa bawat obra niyang natatapos, inuukit niya sa pinakasulok ang maliit na bituin, paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may maningning na himig ng pag-asa. Ikatlo, ang grupo ni Atalia at Belen, magkakaibigang nurse na nagsanib puwersa upang bumuo ng munting klinika na nag-aalok ng libreng pagsusuri tuwing 3 Sabado ng buwan. Gumapangan sila ng takot ng una nilang sinimulan sapagkat marami sa kanilang kababayang may sakit ay walang kakayahang bumili ng gamot. Ngunit nang marinig nila ang ulat tungkol kay Jonathan na tumalo sa higanting may 6 na daliri, naging inspirasyon nila ito. Kung isang kabataan ay nagwagi sa tila imposibleng laban, tayo rin ay kakayanin. Sa loob ng 3 taon, nakapagpalaki sila ng kilusan. May nagtutustos ng bitamina, may nagdodonasyon ng gatas, at may nagbabahagi ng kaalaman sa kalusugan. Ang munting Sabado Clinic na ito ay naging modelo sa iba pang bayan at ngayon idinaraan sa ordinansa ng munisipyo upang magkaroon ng pondo para sa mas malawak na serbisyong medikal. Sa tuwing may bata na unang beses na makakalakad dahil sa libreng physiotherapy, naririnig mong bumabagsak ang dambuhalang anino ng kawalan ng pag-asa. Ika-4, si Tala, dalagitang mahilig gumuhit ngunit walang pambili ng kagamitan. Sa halip na sumuko, pinulot niya ang mga piraso ng uling mula sa nilutong pagkain. Ginamit ang kahoy na tabla ng lumang paso bilang papel at nagpraktis sa bawat oras na libre. Nakita ng kaniyang guro ang sipag, pinahiram siya ng lumang lapis at inilahad sa kaniya ang kwento ni Sibekay, ang bayani ng araw-araw na tiyaga. Maya-maya, nai-upload sa media panlipunan ang kaniyang mga dibuho at nagulat siya ng maraming mag-aangkat mula sa ibang bayan. Sa edad na 18, nakapag-ipon siya ng sapat upang bumili ng printer at kagamitan. Ngayon, nagso-sponsor siya ng paligsahang pansining para sa mga batang katulad niyang nag-uumapaw sa pangarap ngunit kulang sa gamit. Sa tuwing nagkakasama sila sa liwasan, lumilikha sila ng mural na naglalarawan sa 4 na higante at sa mga pangkaraniwang bayani na tumalo sa mga ito. Ang pader na dati marumi at puno ng patalastas ay naging telon ng pag-asa na pinipistahan ng mata at kaluluwa. Sa pag-uusbong ng mga kwentong ito, makikita nating pinaliit at pinasuko na ng pag-ibig ang dambuhalang takot. Subalit huwag nating kaligtaang may mga pagsubok pa ring unti-unting bumabalik, parang mga aninong biglang sumusulpot kapag humina ang ilaw. Sa ganoong sandali, alalahanin nating ang susi ay ang pag-uulit ng kabutihan. Kapag paulit-ulit na ginagawa ang tama, lumilikha ito ng landas na kahit sino ay maaaring tahakin. Ang kabutihang minsang pinili ay kagaya ng butil na pagtubuan ng punong makopa. Ang kabutihang paulit-ulit na pinipili ay kagaya ng buong kagubatan na makapipigil sa pagguho ng lupa. Narito ngayon ang hamon sa iyo. Anong kabutihan ang handa mong ulitin bukas?
makalawa at araw-araw. Huwag itong sukatin sa laki ng entablado at dami ng tagapanood. Sukatin mo sa lalim ng epekto at tindi ng katapatan. Kung ang kaya mong ibigay ay ngiti, ulitin mo. Kung ang kaya mong ialok ay dasal, ulitin mo. Kung ang kaya mong ituon ay iyong talino sa agham, wika o haynayan, ulitin mo. Sa bandang huli, ang dami ng ulit ang bubutas sa pader ng kawalan ng pag-asa. Bilang pangwakas ng ika-4 na yugto, iguhit natin sa isip ang tanawin. Isang lambak na dati pinanahanan ng 4 na dambuhala, ngayoy puno ng masisiglang hardin, tanglaw ng mga klinika, ugong ng palengke, at halakhakan ng mga kabataan. Sa gitna ng himaymay ng araw, maririnig pa rin ang mga yapak ng mga taong patuloy na nagtatanim, nagtuturo, naglilingkod. Taglay ang diwang natutunan mula sa pakikipagtunggali sa mga higante. Sa ulap na dumarampi sa bundok, mababanaag ang hugis ng korona ni David, hindi bilang simbolo ng kapangyarihang pambayanihan, kundi paalala na ang totoong hari ng anumang lipunan ay ang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Lumipas na ang maraming pahina ng ating kasaysayan mula noong unang marinig natin ang tinting ng bakal na tumama sa noo ni Goliath. Nagdaan na ang sari-saring yugto ng pag-aalala, pagtindig, at pagbuo ng lipunang may masusing dangal. Ngayon, sa ika-5 at pangwakas na bahagi ng ating paglalakabay, yayakapin natin ang pinakamasidhing tanong. Paano natin mapananatili ang apoy upang hindi na muling dumilim ang kapatagang minsang tinakpan ng anino ng mga dambuhala? Habang pumipintig ang huling saga ng ating salaysay, maririnig mo ang unti-unting pag-ikot ng mundo. Himalang nagsasanib ang pawis ng tao at halik ng may kapal upang manaig ang kapayapaan sa makulay na karanasan ng sangkatauhan. Unang liwanag sa silangan, ang paghubog ng bagong salinlahing leader na ang pamumuno ay inuugat hindi sa takot o dahas, kundi sa kababaang loob. Ang pamumunoong ito'y hindi umaasa sa mga pluma ng papuri, kundi sa dungis ng palad na hindi takot dumungaw sa putikan ng mga pangangailangan. Sa bawat tahanang mulat sa halagahan ng paglilingkod, may batang natututo na ang tunay na sukatan ng kadakilaan ay hindi dami ng bihag, kundi dami ng pinalayang pangarap. Kapag ang mga magulang ay unang nagkakasya sa pinagsasaluhang kanin, natutunan ng anak na mas mahalaga ang pagkabusog ng lahat kaysa sa sariling kabundatan. Ito ang lihim ng lipunang marunong mag-aruga. Nililiyang nitong maging ugali ang kabaitan hanggang maging likas, hindi palabas. Taglay nito ang lakas na humalili sa tumatanda, sapagkat sigurado itong may dalagang tala, may inang luningning, may kabataang Jonathan na handang pumasa ng bagong tungkulin. Habang unti-unting tumitibay ang bukal ng susunod na henerasyon, pumapailan lang ang agham at teknolohiya bilang kasangkapan ng paglilingkod, hindi bilang dambuhalang kapalit ng pagkatao. Sa bawat laboratoryong pinapatakbo ng kuryosidad at malasakit, muling naaalala ng tao na ang katalinuhan ay kaloob, hindi sandata ng pananakot. Isang inhinyerong humuhubog ng murang kagamitan sa pagsasaka ay nagiging elhanan ng makabagong panahon, pinapatag ang lupang dating pinabayaan ng kawalang pag-asa. Sa isang sulok naman ng paaralan, may batang babaeng nag-e-eksperimento sa pisikang kayang maglikha ng mas magaan na panel ng araw. Siya ang abisay na magpapatuloy sa pagtatanggol sa sangkalikasan laban sa dambuhalang polusyon. At bawat datos na nasusukat, bawat hikayat na mensahe sa radyo, bawat teleskopyong sumusulyap sa bagong bituin, lahat ito'y mga munting batong kumakapit sa tirador ng katotohanan, handang ibato upang singilin ang anumang higanting nagtatago sa dilim ng kawalang saysay. Ngunit walang talas ang siyensya kung hindi rurok ng sining ang kaluluwa. Kaya sa ikatlong pagsirko ng araw, binubuksan natin ang puso sa puwersa ng malikhaing bisig. Sa dula, kanta, sayaw, at pintura, isinasalin ng isip at puso ang alaala ng tagumpay upang ito'y maging tulay ng kultura. Sa murang baryo na dati walang kuryente,
Ngayon ay may entabladong yari sa kahoy at liwanag ng gasera. Tuwing hapon, nagtitipon ang matatanda at kabataan upang itanghal ang kwento nina David, Abisai, si Bekay, Elhanan at Jonathan. Hindi bilang mga nilalang na malayo, kundi bilang salamin ng sariling mukha. Sa bawat pintig ng tambol at bawat paglapat ng paa sa sahig, ipinapaalala ng sining na ang dugo ng kabayanihan ay dumadaloy pa rin sa ating ugat. Kinakasangkapan nito ang diwa upang itayo ang tulay sa pagitan ng mga wika, relihiyon at lahi. Dumadapo ngayon ang hangin mula sa kanluran at dala nito ang paanyaya ng pandaigdigang pakikipagkaisa. Hindi na sapat ang barangay na matatag kung ang karatig lalawigan ay umiiyak sa gutom. Hindi na sapat ang bansang tumataas ang kabuhayan kung ang kalapit dagat ay lulubog sa pagkalusaw ng yelo. Sa puntong ito, unti-unting nauunawaan ng lipunan ang kapangyarihan ng network. Hindi ng kuryente at signal lamang, kundi ng malasakit at pakikilahok. Umuusbong ang mga kasunduan ng magkaibang tribo upang mag-aralin ng binhi na angkop sa nagbabagong klima. Nagbubukas ang pintuan ng mga universidad upang ang dayuhang eskolar ay makapagbahagi ng kanilang tuklas sa wikang kabalintunaan, ngunit pinaunawa ng pusong handang makinig. Sa bawat kamay na humahagip sa kamay ng banyaga, may hiblang kumakalas mula sa makalumang tali ng hinala at takot. Lumulusot dito ang bagong hibla ng pagtitiwala. Mas makunat, mas masinsin, at higit na maliksi sa pagharap sa dambuhalang hamon ng panahon. Sa dakong timog, humahampas ang alon ng paalala na ang sangkalikasan ay hindi dekorasyon kundi tirahang humihinga. Dati-rati, pinagkakaitan ng atensyon ng lupa at dagat sapagkat walang dila itong nakapagsusumbong. Ngunit nang mapansin nating natutuyo ang ilog, lumalalim ang tagtuyot, at lumulubog ang mga nayon, doon lamang natin naalala na may higanting isbibenob ng kapabayaan na unti-unti palang nagtatagpo ng lakas. Ngayon sabay-sabayan tayong nagtatanim ng puno, nagbubuklod ng koral, at nagtuturo ng wastong pag-aalaga ng basura. Kapag ang bata ay natutong mangitlog ang pag-asa sa simpleng pagtapon ng wrappers sa tamang sisidlan, nababasag ang talangka ng pagiging bahala na. Kapag ang mangingisda ay natututong magpahinga ang dagat sa ilang panahon upang muling dumami ang isda, dumidilim ang anino ng dambuhalang pagkagahaman, at sa tuwing umaambon ng malinis, tila kaloob ng langit ang pagpapatibay na may biyaya basta't marunong sumunod ang tao sa musika ng kalikasan. Hinahawi ngayon ng hanging amihan ang usapin ng ekonomiya sapagkat hindi lahat ng ginto ay nakikita. Mayroong ginto sa bawat ngiti ng batang nakapag-aral, sa bawat kilig ng inang nabawasan ng takot sa ospital, sa bawat hininga ng amang hindi na kinakailangang iwan ang pamilya para maghanap buhay sa ibang bansa. Kapag lumilikha tayo ng hanap buhay na nakasandal sa pagkukusa, katalinuhan at malasakit, binabasag natin ang sibat ni Saf ng paulit-ulit na gutom. Dumarami ang kooperatibang nagsasanib sa pag-ani ng kape, pagbebenta ng honey at pag-ukit ng kahoy. Mas mahalaga, dumarami ang taong nakakaramdam na ang gantimpala ng paggawa ay hindi lamang sahod kundi pag-angat ng buong pamayanan. Walang mas malalaking dambuhala kayang tumayo laban sa kabangyaman ng pusong mapagbigay, sapagkat bawat piraso ng bariyang isinubo sa pag-ibig ay nagiging binhi ng kagubatang magtatanggol sa atin laban sa unos ng kahirapan. Pagdako sa hilaga, sumisiklab ang apoy ng edukasyon, hindi bilang sungay ng kaalamang mayayabang, kundi bilang lampara ng kaliwanagan. Itinuturo ng mga guro, hindi lamang ang alpabetong makapagbubuo ng sulat, kundi ang alpabetong bumubuo ng budhi. A para sa aruga, B para sa busilak, K para sa katapangan. Sa bawat silid-aralan, pinapasanay ang kabataan na hindi lang magmemorisa, kundi magtanong, bakit? At paano ko matutulungan?
Kapag ang utak ay naturuang humabi ng tanong, ang puso ay naturuang sumagot sa tawag ng pangangailangan, unti-unting lumuluwag ang gapos ng maling impormasyon. Sapagkat natututong humanap ng katotohanan ang mga mata, dumarami ang dalagang inhinyera, nakakukuha ng doktoradong magsasaka, at sumisibol ang makata mula sa pamilyang dati walang nagbasa ng libro. Sa ganitong paraang pang-edukasyon, ibinabagsak natin ang dambuhalang may tig-12 daliri, ang sabay-sabay na uod ng korupsyon, panlilinlang at pagkaignorante. Ngunit wala sa 5 direksyong ito ang magtatagumpay kung hindi natin aayusin ang mga sigalot ng puso, ang digmaan sa loob ng pamilya, ang pingkian ng relihiyon, at ang paminsan-minsang pag-alimpuyo ng politika. Ating natutunan mula sa unang hagupit ng tirador ni David na ang bato ng katotohanan ay kailangang ihagis sa tamang igkas ng tiwala. Kaya, pinag-aaralan natin ngayon ang wika ng pagpapatawad, ang sining ng pakikinig, at ang agham ng mapayapang negosasyon. Sa bawat mesang pinag-uusapan ang reforma sa lupa, sa bawat sala na pinapagitnaan ng mag-asawang nagkapikunan, sa bawat kalsadang tinahak ng magkakaibang relihiyon upang maglinis ng basura, kahit walang kamera at palakpak, naroon ang tunay na digmaang nagpapabagsak sa higanting siklo ng galit. Sa bawat patawad, sa bawat salamat, sa bawat pakinggan mo muna ako, melodiya ito ng liwanag na lalong lumilinaw hanggat pinipili natin itong kantahin. Sa gitna ng lahat ng ingay at pagpupunyagi, naroon pa rin ang personal na pakikipagbuno. Maaring may lipunang umuunlad, ngunit kung ang isang tao'y hindi pa rin natutuklasan ang kahalagahan ng sariling katahimikan, maaring sumulpot muli ang miniaturang Goliath sa anyo ng sobra-sobrang ambisyon, panlalamang o desperasyong makilala. Kaya ipinapaalala ng ating huling kabanata ang malalim na disiplina ng pagkilatis sa sarili tuwing takip silim. Nasaan ang puso ko ngayon? Mapayapa ba ito o sugatan? Kapag nasusumpungan mong pagod na ang espiritu, huwag kang matakot tumigil at yumakap sa biyayang magpahinga. Sa pagpapahinga, pinatitibay mo ang ugat, pinapaalala mo sa kaluluwa na hindi ito makina ng walang patid na gawa, kundi hardin na kailangang didiligin ng pag-ibig at katahimikan. At kapag muling uminog ang araw, bumabalik ang hamon ng pagpapatuloy. Ang lakas ng kwento natin ay nakasalalay sa kahandaan mong isabuhay ito sa harap ng bagong hamon ng panahon. Artikulasyon ng katotohanan sa digital na lansangan, paglaban sa panlilinlang na sinusuportahan ng algorithm, o pagpapanatili ng awa sa mundong nilalamon ng panunuya. Nararapat tayong maging mga nagbabantay ng alaala, mga tagapagtagpi ng nakaraan at kinabukasan, upang ang mga susunod na salinlahi ay may mahahawakang gabay. Sa bawat pagpindot mo ng share para sa makabuluhang mensahe, sa bawat pagtutuwid mo ng maling usap-usap, sa bawat paglalarawan mo ng pag-asa sa lupaing hitik sa pagbabanta, ikaw ay bahagi ng malawak na tanghalan na bumubuo ng bagong alamat ng sangkatauhan. Kaya sa sandaling ito, pagmasdan mo ang dulo ng ating salaysay, isang lambak na hindi na eksena ng takot, kundi murang lungsod ng pag-unlad, mga punong dating pangarap lang, ngayoy yumuyukos sa bigat ng bunga, himig ng bata't matanda, sabay ang pumupuri sa may kapal. Sa kalayuan, wari nakatanaw si David, nakadantay ang siko sa patpat niyang sandata, at nakangiti habang pinapakinggan ang sigaw ng tagumpay na hindi sa kanya lamang, kundi sa buong sangkamunduhan. Payapa niyang binubulong, "Kung papatirikin ninyo ang apoy at ipapasa sa isa't isa, hindi na muling tatayo ang dambuhalang anino, sapagkat wala nang puwang ang dilim sa bayang pinagliliyaban ng kabutihan." Naway maging huling habilin sa iyo ang mumunting panata. Gabayan mo ang silangan sa pagsikat ng pag-asa, ang kanluran sa pag-apak ng pagkalinga, ang timog sa pagyakap sa kalikasan, at ang hilaga sa paglaylay ng dunong. Gamitan mo ng kamay, isip, at puso, sapagkat sa unyo ng tatlong ito, nahuhubog ang sandata ng walang kamaliang pag-ibig. At kung sakaling madama mong nang lalamig na ang apoy,
balikan mo ang kwento. Damhin mo ang ingay ng palaso ni David. Guni-gunihin mo ang hampas ng sibat ni na Abisai at Elhanan. Pakinggan mo ang hampas ng hangin sa pakpak ni Jonathan at manalig kang muli. Sapagkat kahit ilang beses bumangon ang mga higante, tatayo kang paulit-ulit. Dala ang liwanag na pinanday sa pusong tinuruang magmahal ng higit pa sa sarili. Ng ating patuloy na pagninilay, masisilayan natin ang pag-ikot ng watawat ng pag-asa sa pinakamatayog nitong ihip. Tila isang malawak na dagat ang sandaigdig, minsang mahinahong kumakabog, minsang sumusungit na parang galit na buhawi. Kasabay nito, ang puso ng tao ay singhaba ng baybayin, puno ng lihim na ugat, singtapang ng maraming bituin. Kung paanong inaruga ng mga sinaunang mandirigma ang lupain matapos tayuan ng mga dambuhalang kapatid ni Goliath, ganoon din ang panawagan sa atin ngayon. Maging mga bantayog ng pag-ibig na nagwawagi sa gulo nang hindi nagsusugat, humahawi ng unos nang hindi nagwawasak, at sumisiklab para sa kapayapaan nang hindi kailanman namamatay. Sa unang alon ng bagong hamon, makikita natin ang tila walang katapusang bugso ng maling sabi-sabi. Mga kwentong nakakasilaw, humahalili sa liwanag ng katotohanan. Ang dating sibat ni Isbibenob ay nagbagong anyong bulong sa cellphone, larawan sa talaan, at mensahe sa palaisipang pinadadaloy ng mga tala ng himpapawid. Kapag hindi mo sininop ang sariling isip, madali kang makaliligaw sa dagat ng kalituhan, sapagkat ang kasinungalingan ay parang itim na tinta sa malamlam na tubig. Tahimik itong kumakalat hanggat halos patay na ang kulay ng malinaw na katotohanan. Kaya hinahamon tayong paigtingin ang tatlong bigkis ng pagkatao: dalisay na mata, mapanuring isip, at pusong handang magmahal kahit sa gitna ng pagdududa. Sa bawat sandaling makatagpo ka ng nag-aalinlangan, yakapin mo, hindi upang buhusan ng gamot na pamimilit, kundi upang paliguan ng liwanag ng datos, talas at malasakit. Sa gayong paraan, nababali ang sambatong sibat ng kasinungalingan, at sa halip na lalong mangitlog, unti-unti itong natutunaw sa sikat ng pagkakaisa. Sumunod na hamon ay ang ulang tila walang tigil, ulan ng mga pagbabago sa klima, sa ekonomiya at sa ugnayan ng mga bansa. Kung dati ay kayang magpalamig ng gabi ang banayad na hangin, ngayoy may gabing kasing apoy ng araw at may araw namang kasing lupit ng taglamig. Sa pagitan ng labis at kulang, naroon ang bayaning si Bekay ng makabagong panahon. Ang mamamayang nagsusukat ng ulan, nagtatanim ng puno, nagtitipid ng kuryente, at nagdudugtong ng bumbilyang LED sa kisame ng baryo. Ang kanyang tagumpay ay walang napakalakas na tunog, bagkus ay mahina ngunit paulit-ulit na yabag, gaya ng mga paang dahan-dahang nagiging daan sa kalsadang dati putikan. Habang pinipili natin ang asal na may pag-ingat sa inang kalikasan, unti-unting napaparam ang dambuhalang saf ng pagsasayang, nababawasan ang tapon ng plastik, tumatabang muli ang tubig ilog, at umaamo ang napupusok na panahon. Gayunpaman, may kabayaran ang pag-ibig sa lupa. Kailangang isuko ang layaw, yakapin ang disiplina, at magsauli ng isang bahagi ng karangyaan pabalik sa dakilang sinapupunan ng daigdig. Ikatlong unos na dapat labanan ay ang tahimik na higanteng sumisirit sa likod ng kislapluha ng salapi, ang pagkagapos ng konsumerismo, pagkalulong sa mabilisang kasiyahan, at pag-angat ng sariling pangalan kahit pa may nasasagasaan. Sa ganitong aninong malayo ang hugis, si Lahmi ay hindi na nagwawasiwas ng sibat. Bagkus nagaan yung diskwentong nakasisilaw, ranggong nakagugulat, at palakpak na nagdudulot ng gahom. Dito sumisikat si Elhanan ng kasalukuyan, ang manggagawang marunong magtanggi sa suhol, ang mag-aaral na handang maghihintay sa tamang tagumpay, at ang negosyanteng inuuna ang kapakanan ng manggagawa bago ang sariling bulsa. Ang himig ng kanyang tagumpay ay kawangkin ng ugong ng bubuyog sa bulaklak, banayad ngunit nagbubunga ng pulutpukyutan para sa hinaharap. Sa bawat balik pawis ng katapatan,
May butil na kumikisap sa lupa, sumisibol na kagubatan ng dangal, at sa dulo parang kalimbang ng kampana, nag-uulinig ang madla. Tunay palang may ligaya sa kasapatan. Ngunit sa pinakamasinsing ulap ng panganib, may dambuhalang may tig-12 daliri na ngayon ay naglagalag sa lansangan ng kaluluwa. Ang sabay-sabay na pangangamba sa kinabukasan, takot sa kagipitan, at pagod sa mabilis na oras. Ang katawan ng tao ay nababalot ng di makitang bigat, tulog na kulang, hangin na marumi, tapang na nalulustay. Gayunman, ang bagong Jonathan ay hindi na lamang kabataan. Ito'y sinumang handang yakapin ang disiplina ng paghinto. Oo, ang paghinto mismo ay armas. Paghinto upang huminga ng malalim, upang manalangin ng taimtim, upang pakinggan ang sariling tibok ng puso at ipahinga ang nanlalabang kalamnan. Sa ganitong katahimikan, naririnig natin ang mahinang tinig ng may kapal. Ako ang inyong kanlungan. Kapag sumilong ang kaluluwa roon, hindi na kayang tigmakin ng alinmang higante ang apoy ng pag-asa, sapagkat ang espiritu'y nakaugat na sa walang hanggang bukal. Pagkaraan ng 4 na unos, bumabalik ang pinakamalaking tanong. Nasaan na ang lipunang ating binubuo? Makikita nating lumalago ang mga munting liwanag. Kolehiyong nagtuturo ng agrikulturang makatao. Pamilihang nagtatampok ng ani ng maliliit na magsasaka. Paaralang sinasanay ang kabataan sa sining at agham na may pananagutan. Nakikita rin natin ang simbahan, masjid, at sinagoga na magkaugnay sa proyekto ng paglinis ng ilog. Nakikita ang kabataan at nakatatanda na magkayakap sa iisang platapormang pantawid gutom. Ito ang ebidensya na ang punlang itinanim noong unang panahon ay namulaklak na. Kapag dumadalaw ang pagsubok, natagpuan nila ang sariling nag-uumpukan, nagdarasal, at sabayang kumikilos. Hindi upang malaman kung sino ang pinakamarunong, kundi upang tiyaking walang iiwanan sa piling ang bagyong paparating. Sa ikalawang bahagi ng pagsupling ng bagong sibilisasyon, kailangang pag-ibayuhin ang 3 haligi: wika, pag-ibig, at pag-alaala. Una, ang wika. Hanapin natin ang mga katagang hindi lang kayang magpaliwanag ng isipan, ngunit nakaabot sa buto ng loob. Kapag sinabi mong, mahal kita, hindi iyon dapat maging pulbos ng buladas, kundi palamuti ng gawa. Pagdala ng pagkain sa may sakit, pag-aaruga sa sanggol ng kapitbahay, at pagtahi ng butas sa uniforme ng batang hindi kayang bumili ng bago. Ikalawa, ang pag-ibig. Hindi siya sentimental na silakbo, bagkus apoy na pinagagaan ng takot, liwanag na nagpapakilala sa halaga ng pag-asa. Ikatlo, ang pag-alaala. Kailangan nating paulit-ulit na kantahin ang kwentong ito. Uwi-uwi sa dula, pinta, tula, at awit, upang hindi mawaglit sa salinlahi ang paalalang napasuko natin ang mga higante, kaya masusuko rin natin ang alinmang bagong panganib. Ngayon tunghayan natin ang 7 mukha ng konkretong gawain. Una, pag-aaral na nakasandig sa gawa. Hindi sapat ang teorya. Kailangang ipahawak sa bata ang lupa, ipalunok ang hirap at tuwa ng pagtatanim upang malaman niya kung gaano kahirap lumikha ng isang pirasong kanin. Sa ganitong paraan, pagdating ng araw ng ani, hindi niya hahayaang masayang ni isang butil. Nababasag ang puwersa ng gutom, hindi lang sa ayuda kundi sa karunungang may kasamang pawis. Ikalawa, pangangalaga sa isipang malusog. Sa bawat baryo, dapat may silid katahimikan. Isang kalingang lugar na maaaring sandigan ng naguguluhan. May dalang pagpayo, paghinga, at masinsing pakikinig. Kapag nalalaglag ang looban sa hukay ng pag-aalala, naroon ang kamay na mag-aangat. Anuman ang edad, kailangang matutuhan ang sining ng pagtanggap. May araw na malungkot, ayos lang. May araw na mabigat, ayos lang. Hindi ito katapusan. Ikatlo, pagpapaunlad ng talento para sa kapwa. Maaaring mahusay ka sa sayaw, sa pagluluto, sa pagkukumpuni. Ang hamon,
Ilaan mo ang 10% ng iyong oras sa pagtataguyod ng iba. Kung magaling kang guro, magboluntaryo ka tuwing Sabado para turuan ang di kayang mag-aral. Kung mahusay kang karpintero, ayusin mo ang sirang bubong ng matanda. Sa ganitong pagkilos, bawat daliri ng higanting kapangahasan ay pumuputol sapagkat dumadaloy ang dalisay na kahulugan ng bayanihan. Ika-4, ugnayan ng pananampalataya at agham. Hindi sila magkalaban, sila'y magkasangga. Igalang natin ang sukat, bilang at pagsubok. Yakapin din natin ang hiwaga, himala at panaginip. Kapag yumayakap ang agham at espiritu, nabubuo ang sandatang mas matalim kaysa alinmang talim ng pakikipagdigmang materyal dahil nalalaman natin kung kailan kikilos at kailan luluhod sa kamay na lalong higit sa lahat. Ika-5, pambansang sining na sumasalamin sa simpleng puso. Huwag nating ipailalim sa banyagang tikim ang sariling kaluluwa, bagkus payabungin natin ang katutubong tinig. Kapag kumakatok ang banyaga, buksan natin ang pinto, ngunit manatiling nakatapak ang paa sa sariling lupa. Sa sayaw na hugis palay, sa himig na humahalik sa bundok, sa drama na inuulit ang aral ng mga ninuno. Sa ganitong pagpupugay, nabubuhay ang diwa at natutuyo ang buhanging dati pinamahayaan ng kalungkutan. Ika-6, pambutik na inobasyon sa pagninegosyo. Hindi kailangang maging dambuhalang korporasyon upang makatulong. Maaaring magsimula sa mantikilyang gawa, sa niyog, kape ng barakong nakatanim sa gilid, o sabon mula sa langis ng bignay. Kapag inibig mong gawing patas ang sweldo, linisin ang produksyon, at itaas ang dignidad ng magsasaka, nagiging mapayapang armas ang bawat produktong iniluluwas. Sa bawat baryang kinikita, may kapirasong higante ng pagkaalipin na napapaamo. Ika-7, pagbubuklod na lampas sa hangganan. Hindi lang sapat ang kapayapaan sa loob ng isang pulo, kailangang mag-abot ng kamay sa karatig pampang. Sa palitan ng binhi, kaalaman at kalinga, nabubura ang takot sa kakaiba. Nauunawaan nating iisa lang ang ating alon, iisa lang ang hangin, iisa lang ang sinag na tumatama sa balat. Kapag nagigising ang pagkakapatiran, natutunaw ang pangalan ng higante sapagkat wala ng padron para sa puot. Habang sinasabuhay natin ang 7 mukha ng gawa, laging may panganib na muling pumutok ang bulkan ng pag-iimbot. Sa gayon, mahalagang turuan ang sarili ng ritmong 3 hakbang: pasasalamat tuwing umaga, pagmumuni tuwing tanghali, at pagpapatawad tuwing gabi. Ang pasasalamat ay parang huni ng ibong nagsasaad na may bagong araw. Ang pagmumuni ay parang punong nagbubuntong hininga, binubuksan ng dahon upang lasapin ang araw. At ang pagpapatawad ay parang ulap na nag-uunat sa kalangitan upang bigyan ng daan ang buwan. Kapag umuulit ang ritmong ito, lumuluwag ang kaluluwa at pumapasok ang liwanag na hindi kayang pawiin ng kahit anong sigwa. Sa dulo ng ika-6 na kabanata, magdaopalad tayo sa panalangin ng pag-asa, hindi bilang seremonya kundi bilang paghinga. Isiping nasa gitna ka ng malawak na parang, sa kanluran ay ang gunita ng mga higante, sa silangan ay ang sinag na dumarampi sa bagong halaman. Hawakan mo ang dibdib mo. Mararamdaman mong tumitibok hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng puso na naglalakbay sa daigdig. Ibulong mo, handa akong maging daluyan. Handa akong maging ilaw. Handa akong mag-alab ng pag-ibig na di matitinag. Sa bulong na ito, nagigising ang hukbo ng bituin sa langit, tumatango ang punong kahoy, at pumapalakpak ang alon sapagkat nakikilala nila ang sinserong pangako. Mula rito, tutungo tayo sa huling hantungan, isang lipunang hindi takot sa dilim sapagkat sanay na itong magsindi ng ilaw, hindi takot sa unos sapagkat sanay na itong mag-ugat, hindi takot sa kamatayan sapagkat sanay na itong mabuhay para sa iba. Kung sakaling madapa kang muli, at darating iyon sapagkat tao ka, balikan mo ang mahabang tala ng ating paglalakbay, mula sa unang bato ni David hanggang sa pinakabagong binhing itinanim mo kahapon. Mahalagang alam mo na hindi ka kailanman nag-iisa.
May daan-daang abisay na patuloy na dadamay. May libu-libong sibikay na patuloy na magsasakdal ng pag-asa. May sandaang ilhanan na puputol sa tanikalan ng pang-aapi. At may sari-sariling Jonathan na magpapanibagong anyo ng kababalaghan. Sa kalaunan, mauunawaan mong ang ibig sabihin pala ng tagumpay ay hindi tropeyo o pabuyang larawan sa dingding, kundi tahanang puno ng tawanan, lupang nakatanim ang pag-asa at mundong may hangin na kailinis upang arukin ng batang nakahiga sa damuhan. Sa ganitong paglilinaw, babagsak sa paanan mo ang korona ng dating mga pangarap na pansarili at papalit ang koronang yari sa damo, bulaklak at halakhak, koronang mas magaang, mas totoo at mas di matitinag. Bukas, habang bumabangon ka, baka maramdaman mong naroon pa rin sa di kalayuan ang itim na anino ng panibagong dambuhala. Ngumiti ka at alalahanin, hindi na basta bato ang hawak mo. Buong sambayanan na ang nakaumang, mga kamay ng pag-ibig, agham, sining at pananampalataya, handang pumunit ng dilim. Sa bawat paghinga mo, may panibagong pahina. Sa bawat tindig mo, may panibagong higanting babagsak. At sa bawat patak ng pawis mo, may bagong punla na usbong upang umaruga sa susunod na salinlahi. Patuloy kang magmahal, patuloy kang manalig, patuloy kang maging alamat ng pag-asa.